Bakas ang pagod kay Santino nang makauwi siya. Pagdating niya sa bahay nila ay tulog na si Lian sa kakahintay sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Paloma na kalalabas lang ng kusina. May ginawa lang ako. Sagot ni Santino habang nasa asawa niyang paningin niya. Nakatulog na si Lian sa sofa dahil sa paghihintay kay Santino. Kanina ka pa hinihintay ng asawa mo. Gaano ba kahalagang ginawa mo para hindi mo malang maharap na tawagan o e-text siya para sabihin na hindi ka kaagad makakauwi? Nang makita ko kayo ni Bianca kanina, hindi ka na bumalik ng kumpanya. Sinamahan mo ba siya? Binantayan? Akala ko ba wala ka nang nararamdaman para sa babae na yon? Masungit na wika ni Paloma. Naiinis na naman sa kapatid niya dahil mas inuna pa nito ang ex-fiancé kesa sa asawa. Wala naman na talaga. Kung ganun, bakit nag-aalala ka pa rin para sa kanya? Mabilis sa sagot ni Paloma, nagpipigil na hindi masigawan si Santino dahil mahimbing nang natutulog si Lian. Mali ang iniisip mo, ate. Hindi ako tanga para lokohin at saktan ko ang asawa ko. May ginawa lang kami ni Justin. Malumanay pa rin sagot ni Santino pero hindi pa rin mapakali si Paloma hanggat hindi niya nalalaman kung gaano ba talaga kaimportante ang ginawa ni Santino para hindi malang magawang tumawag kay Lian. Gaano kahalaga? Mas mahalaga ba kaysa sa asawa mo? Napahila mo si Santino sa mukha niya. Pagod na siya, ramdam niya ng antok at gutom niya. Paano niya ba ipapaliwanag sa atin niya gayong wala naman itong alam sa nangyayari sa kanilang mag-asawa? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Balak mo pa rin bang ipalaglag ang baby ni Lian? Sa tanong ni Paloma ay tila ba biglang nagising ang diwa ni Santino. Tinignan niyang ate niya na puno-puno ng mga tanong ang mga mata niya. Kita naman ni Paloma ang gulat sa mukha ni Santino. Dahil ba hindi mo tunay na anak ang baby ni Lian kaya gusto mong ipalaglag? Lalaki pa bang tingin mo sa sarili mo? Makasarili ka kung ipipilit mong gusto mo. Oo, hindi mo anak ang baby niya pero naisip mo bang biological baby ng asawa mo ang gusto mong ipalaglag? Dagdag ni Paloma. Nakagat ni Santino ang pang-ibaba niyang labi. How did you know? Nagtataka niyang tanong. Tinignan ni Santino ang asawa niya pero tulog pa rin ito. Sinabi sa akin ng asawa mo. Mabuti pang hindi ko kapatid, hindi ako magawang pagtaguan. Tapos ikaw? Gustong batukan ni Paloma ang kapatid niya pero dahil malayo to kaya hindi niya magawa. Bayag lang bang kaya mong palakihin? Gago ka. Inis pa ring saad ni Paloma. Napabuntong hininga naman si Santino. Mukhang wala naman na siyang kailangang itago. Nung una, oo, sarili ko lang iniisip ko. Pero nang ma-hospital siya, hindi ko alam kung bakit biglang binalot ng takot ang buong pagkatao ko. Wala na akong balak na kumbinsihin siya na ipalaglag ang anak namin. Gusto mong malaman kung gaano kahalaga yung ginawa ko para gabihin ako ng uwi, hindi ba? Ani ni Santino. Tahimik lang naman si Paloma na nakatingin sa kanya. Nalaman ni Justin na si Lian na aksidenteng na-inseminate ng mga doktor. Sperm cell ko ang naibigay nila kay Lian. Kaya ang pinagbubuntis ni Lian ay tunay kong anak. Nanlaki ang mga mata ni Paloma sa inamin ng kapatid niya. Panandalian pa siyang natulala at natahimik. Pilit na pinoproseso sa utak niyang sinabi ng kapatid niya. Nilapitan ni Paloma si Santino sa kato hinila patungong pool area para hindi nila magising si Lian. Nang makalayo na sila ay binitawan ni Paloma ang kapatid niya. Sandali nga, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Alam kong aksidenteng na-inseminate si Lian dahil sinabi niya sa akin ng lahat. Ang ipinagtataka ko, paanong sperm cell mong naiturok sa kanya? Like how? Nagdodonate ka ba ng sperm? Gulong-gulong tanong ni Paloma na para bang sasabog ng utak niya. Balak mong magkaroon ng anak sa iba? Kahit nasabihin pa natin surrogacy lang yun, hindi mo mababago na surrogate mother pa rin ang tunay na ina na magiging anak mo. Nasisiraan ka ba ng ulo, ha? My God, Santino Zephyr, you're just 28 years old. Bakit ka nagmamadaling magkaanak, ha? Pinakasalan mo si Lian tapos may plano ka palang magpa-surrogate? Ano bang pumapasok sa utak mo? Sana naisip mo man lang na gawin ang plano mong yun kapag naghiwalay na kayo. Kapag hindi nag-work out ang relasyon yung dalawa, paano na lang kung hindi nangyari ang pagkakamali ng mga doktor sa surrogate mother na nakuha mo? Paano na lang? O baka naman nagkalat ng mga palahi mo? Nagagalaiting sigaw ni Paloma. Hindi niya napigilan ang sarili niya kaya sa inis niya binatukan niyang kapatid niya. Napakamot na lang si Santino sa batok niya. Alam ko naman yun, ate. Pinagsisisihan ko naman yun pero sa tingin ko, gumawa pa rin ng paraan ng tadhana para hindi masirang relasyon naming mag-asawa. Saka hindi nagkalat ang mga palahi ko, wika ni Santino. Mabuti na nga't ganun ang nangyari. Paano mo ipapaliwanag kay Lian ang tungkol sa surrogacy kung hindi siya ang na-inseminate ng mga doktor?
Gusto mo pang gawing stepmother ang asawa mo? Hindi ka nag-iisip ng bata ka. Mawawala na sa kalendaryong edad mo. Ganyan ka pa rin kung mag-isip. Para kang bata. Hindi malang nag-iisip ng maayos. Diyos ko, kang bata ka. Pinapasakit mong ulo ko eh. Paano ko nabuntis mo yung mga surrogate mother na nakuha mo? Tapos minahal nyo ni Lian ang isa't isa. Gaya na nangyayari ngayon. Sa tingin mo ba hindi mo siya masasaktan? Kahit nasabi mo pang wala namang nangyari sa inyo ng surrogate mother, anak niyo pa rin yun. Hindi pa rin si Lian ang ina na magiging anak mo. Ang bobo mo. Malugod na lang na tinanggap ni Santino ang lahat ng mga sinasabi ng ate niya dahil tama naman to. Alam niya rin nag-aalala lang ate niya para kay Lian. Huwag mo na munang sabihin sa kanya, ako ang bahalang magpaliwanag. Saad ni Santino. Dapat lang, hindi ko lilinisin ang pagkakamali mo. Buntis pa naman ang asawa mo. Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos na hindi naapektuhan ng pagbubuntis niya. Hindi pa naman makapit ang baby niyo. Napapailing na lang si Paloma dahil sa mga pinagagawa ng kapatid niya. Akma na sanang papasok si Paloma sa loob ng bahay nang muli niyang harapin ang kapatid niya. Ayusin mo rin ang tungkol sa inyo ni Bianca. Hindi ba't naging model si Lian ng ex mong yon? Ngayon nandito na si Bianca. I'm sure posibleng magtagpo ang mga landas nila. They know each other. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Santino Zephyr. Huwag mong hayaang akong papatay sa'yo. Oras na niloko mong asawa mo. Pagbabanta ni Paloma, pinakita pa nito ang kamao niya. Bahagya na lang natatawa si Santino sa ate niya. At least ngayon kampante siyang totoong may concern ng ate niya sa asawa niya. May tao siya mapagkakatiwalaan para asikasuhin at alagaan ng buntis niyang asawa. Lumipas sa mga araw pero hindi na nagawang sabihin ni Santino ang tungkol sa nalaman niya. Natatakot siyang baka magalit si Lian pagkatapos ay duguin ito dahil sa matinding emosyon. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Santino. Sumandal na muna siya sa upuan niya para i-relax na muna ang isip at katawan niya. Nang may kumatok sa pintuan niya ay napatingin siya doon. Tumayo siya para pagbuksan kung sinong nasa labas ng office niya. What do you need? Blankong tanong ni Santino sa kanyang ina. Seryoso naman ang mukha ni Sonia na nakatingin sa bunso niyang anak. Ganyan ka na ba talaga? Kawalang puso ha, Santino? Yan bang tinuro ko sa'yo bilang isang lalaki? Paano mo nagawang pabayaan na lang si Bianca sa ospital? Galit na sigaw nito. Napabuntong hininga si Santino. Ito pa rin bang pag-aawayan nilang mag-ina? Si Bianca pa rin ba? Kailan ba sila matatapos? Kailangan ko pa bang ulitin sa inyong lahat? Gusto mo bang relasyon nating mag-inang masira ha, Mom? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may asawa na ako? Bigyan niyo naman ng respetong asawa ko. Sigaw niya dahil nagpipigil na lang siya ng galit sa kanyang ina. Sa tuwing kakausapin siya ng kanyang ina, wala na silang ibang pinag-uusapan at pinag-aawayan kung hindi si Bianca. Alam ko yun. Hindi ko na nga kayo pinapakialaman, hindi ba? Ang gusto ko lang naman sabihin at bakit mo iniwan si Bianca na mag-isa sa hospital. Wala ba kayong pinagsamahan? Ikakagalit ba talaga yun ng asawa mo? Kung ganun, makasarili siya. Hindi kanya pag-aari. Hindi niya pag-aari ang buong pagkatao mo para ipagdamot ka sa taong nangangailangan sa'yo. Napahila mo si Santino sa mukha niya, pilit na kinakalmang sarili niya. Pag-aari na ako ng asawa ko. We're legally married, kaya't pag-aari na niya na ako. Hindi siya makasalit kahit nasabihin pa niya sa akin na bantayan kong ex-fiancé ko. Hindi ko yun gagawin bilang pagrespeto sa kanya. Hindi ba't nag-message naman ako sa inyo? Sinabi ko sa inyong kalagayan niya, hindi niyo ba siya pupuntahan? Kalmado niyang wika. Alam mo na sa business trip kami ng daddy mo. Hindi ko alam. Hindi ko na rin problema yun. Mabilis sa sagot ni Santino. Hindi ko na problema kung hindi niyo siya pinuntahan. Buntis ang asawa ko at hindi ko siya iiwan para lang sa isang taong hindi makaalis sa nakaraan. Huwag niyo nang ipagsiksikan sa akin si Bianca. I'm begging you. Sa halip na itulak niyo sa akin, bakit hindi niyo na lang ipaunawa sa kanya? Natapos na kaming dalawa. Masyado na ako maraming iniisip. Gusto ko rin maging masaya, Mommy. Give me the peace of mind that I want and the peace of mind that my wife deserves. Saad ni Santino na ikinatahimik ni Sonia. Naabutan naman ni Paloma ang kanyang ina at kapatid na nagtatalo kaya nilapitan niyang mga to. Hinarap ni Paloma ang kanyang ina. Tungkol pa rin ba to kay Bianca? Tanong niya sa kanyang ina. Hindi naman sumagot si Sonia kaya hindi tumitigil ang babaeng sa paghahabol kay Santino dahil nandyan kayong konsentidor. Babae rin kayo, Mommy. Pero bakit hindi mo magawang irespeto ang asawa na anak mo? Kung si Daddy bang itutulak namin sa ibang babae, sa tingin mo ba matutuwa ka? Minsan ka nang niloko ni Daddy at alam namin kung gaano kalalim ang galit mo sa mga kabit. Pero bakit hindi mo magawang magalit kay Bianca? Ikaw pa talagang nagtutulak sa kanya para makalapit kay Santino. Isang beses pang kausapin si Santino para kay Bianca. We'll leave you alone. Itutulak ko rin si Daddy sa ibang babae at sa kanya pa rin kami sasama. Hindi sa'yo, so choose wisely, Mommy.
Choose wisely. Pagbabanta rin ni Paloma. Hindi na nagawang sumagot ni Sonia. Tahimik niyang tinilikuran ng mga anak niya. Masyadong masakit ang mga binitawan nitong salita. Ayos ka lang? Hindi ka sinaktan ni Mommy? Kalmadong tanong ni Paloma sa kapatid niya. Kahit na palagi niyang inaaway si Santino, mahal pa rin niya ito. Hindi pa rin niya ito kayang pabayaan na lang sa oras na mapagalitan ng magulang nila. I'm fine ate, don't worry about me. Sagot ni Santino sa kaya siya na pahilamos sa mukha niya at pumasok na sa loob ng office niya. Sumunod naman sa kanya si Paloma. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinabi ni Mommy. I'm sure na gini-guilt trip ka lang niya. Matagal na kayong tapos ni Bianca. Hindi mo na responsibilidad kapag may nangyari sa kanya. Tumangol lang si Santino sa atin niya. Ano nga palang kailangan mo? Pag-iiba ni Santino sa usapan. Wala naman, napadaan lang ako kanina na makita ko si Mommy sa pintuan mo kaya nilapitan ko kayo. Ituloy mo na yung ginagawa mo, aalis na rin ako. Tinapik na ni Paloma ang balikat ng kapatid niya bago to umalis. Samantala naman nakalabas na si Bianca sa ospital, una niyang pinuntahan si Lian. Gusto niya lang na may makakasama at makakausap. May dala pa siyang pagkain para kay Lian. Pagdating niya sa opisina ay pinagbuksan siya kaagad ni Lian. Bahagya pang nagulat si Lian nang makita niyang kaibigan. What are you doing here? Pasok ka, natutuwang wika ni Lian. Mabuti at nakapasyal ka dito. Hindi ka ba busy? Tanong pa ni Lian. Hindi naman, hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Tanong ni Bianca sa kanya binaba ang mga dala niyang pagkain sa lamesa. Saka siya naupo. Hindi naman, may mga report lang akong binabasa. Sagot niya. Tinitigan ni Lian si Bianca at pansin niyang tila hindi magandang kalusugan nito. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Nag-aalala niyang tanong. Tipid namang ngumiti si Bianca. Kakalabas ko lang ng hospital this past few days kasi ang daming gumugulo sa isip ko. Mahinang sagot ni Bianca. Bakas ang panghihina niya. Naawat nag-alala naman si Lian para sa kaibigan niya. Anong problema? You can tell me. Makikinig ako, ani Lian. Mapait na ngumiti si Bianca. Magmerienda ka na muna. Alok ni Bianca sa mga dala niyang pagkain. Sabay naman silang nagmerienda. Nakatingin lang si Lian kay Bianca na nakatulala habang sinisip-sip ang binili nitong iced coffee. Walang balita si Lian sa buhay ng kaibigan niya kaya wala siyang alam sa pinagdadaanan nito. Napabuntong hininga si Bianca sa kanya tinignan si Liang nasa tabi niya. Nagmahal ka na ba ng sobra? Biglang tanong ni Bianca. Mukhang may idea na si Lian kung anong problema ni Bianca. Tungkol ba ito sa lalaking sinasabi mo? What happened? May iba na ba siya? Kuryosong tanong ni Lian na ikinatango ni Bianca saka ito umiyak. Hinaplos naman ni Lian ang likod ng kaibigan para pakalmahin to. May iba na siyang mahal. Nakiusap ako, nagmakaawa ako sa kanya na ako na lang ulit pero hindi siya pumayag. Paulit-ulit niya akong sinaktan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi na akong mahal niya at may iba na siyang mahal. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Lian. Hindi ko kaya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Ibinaba akong pride ko para sa kanya pero yung mga salita niya parang matalim na kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa dibdib ko. Nakayukong saad ni Bianca. Tahimik na pinakinggan ni Lian ang lahat ng sakit na naramdaman nito. Hindi naman mapigilan ni Lian ang hindi mainis sa lalaking sinasabi ni Bianca. Pero napapaisip din siya. Ano kayang nagawa ni Bianca para hiwalayan siya ng lalaki? Posible bang nakahanap lang talaga ito ng iba? Habang nagkukwento si Bianca ay umiiyak siya. Pansin na rin ni Lian ang pamamayat ni Bianca gayong wala pang isang buwan simula na makita sila sa Spain. Napabuntong hininga na lang si Lian. Wala naman siyang magagawa para pagaanin ang nararamdaman nito. Napahawak si Lian sa bandang puso niya na maramdaman niyang sumakit ito. Huminga siya ng malalim. Mabuti na lang at hindi naman masyadong masakit ang naramdaman niya. Hindi rin ito nagtagal. He promised me. He promised me that he will marry me someday but he broke that promise. Akala ko may babalikan pa ako, Lian. Akala ko ako pa rin. Akala ko ako lang ang mamahalin niya pero bakit biglang nagkaroon ng bago sa buhay niya? Patuloy ni Bianca. Kumalma ka lang. Hindi kita kayang buhatin at hindi rin ako makakahingi kaagad ng tulong kapag nawalan ka ng malay dito sa office ko. Ano ba talagang nangyari sa inyong dalawa? Iniwan mo siya para abutin ang pangarap mo. Tanong ni Lian, huminga naman na muna ng malalim si Bianca. Iniwan ko siya dahil kampante ako may babalikan pa ako. Bigla namang nawala ang inis ni Lian sa lalaking sinasabi ni Bianca. Masyadong matagal ang 2 taon, Bianca. Sa nakalipas na taong binisita mo man lang ba siya? Inalam mo ba ang kalagayan niya? Hindi naman sa binabaliwala ko nararamdaman mo. Valid ang nararamdaman mong sakit ngayon pero naisip mo ba siya nung mga panahong iniwan mo siyang mag-isa? Natahimik si Bianca. Napatingin siya kay Lian pero na-realize niya rin sa mga nakalipas na taon wala siyang ginawa kundi ang abutin at sungkitin ang pangarap niya. Kampante lang siya na mahal pa rin siya ni Santino. Nang hindi sumagot si Bianca ay muling nagsalita si Lian.
Mas mabuti kung mag-usap kayong dalawa. Sa tingin ko kailangan niyo lang ng closure para makalaya ka na rin sa kanya. Yung babaeng sinasabi mong mahal niya ngayon is the other woman. Dagdag ni Lian, humikbi si Bianca sa kanya pinunasan ng mga luha niya. Hindi ba at other woman naman na talaga siya? Tila batang sad ni Bianca. Hindi tuloy alam ni Lian kung matatawa ba siya pero pinanatili niyang seryosong mukha niya dahil baka magalit pa si Bianca sa kanya. Baka isipin pa nito na invalidate ni Lian ang nararamdaman ni Bianca. Kung naging sila bang habang wala kayo, she's not the other woman. Hindi naman masamang abutin mong pangarap mo pero kung binigyan mo siya ng assurance na babalikan mo siya, siguro naman kung totoong lalaki siya at may bayag siya, hihintayin ka naman niya siguro. May contact ba kayo sa isa't isa habang nasa ibang bansa ka? Muling natahimik si Bianca. Paano niya ba ipagtatanggol ang sarili niya kapag nalaman na ni Lian ang totoo? Hindi niya kayang sabihin kay Lian na siya talagang dahilan kung bakit nasirang relasyon nila. Umiling naman si Bianca bilang sagot. Naghiwalay kami bago ako umalis pero umasa ko natutuparin niyang mga pangako niya sa akin. Naniwala ako. Pinanghawakan ko mga pangako niya sa akin. Anas ni Bianca. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian bago sumagot sa kaibigan niya. Hindi mo siya binigyan ng assurance kung babalik ka. Kung babalikan mo ba siya? I'm sorry to say this, Bianca, pero ikaw ang nang-iwan sa kanya. Hindi naman sigurado yung ex mo kung babalik ka ba tapos wala pa kayong contact sa isa't isa. Paano kung naghintay siya tapos ikaw naman yung nagbago? Ikaw yung nagkaroon ng iba. Pwede namang matupad ang mga pangako basta isa pa rin ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Paano niya malalaman pareho pa rin kayong naramdaman kung hindi mo inalam ang kalagayan niya after you left him? Inayos mo lang bang ang relasyon niyo bago ka umalis? Tuloy na hindi nakasagot si Bianca, nakayuko na lang siya. Tumahimik na lang din si Lian. Panandali ang namutawi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Habang nakayuko si Bianca napansin niyang singsing ni Lian. Hinawakan niyang kamay nito sa katinitigan ng singsing. Sigurado siyang ito yung singsing na nakita niya na naiwan ni Santino. Sino nagbigay sa'yo nito? Pag-iba kagad ni Bianca na para bang binaliwala niyang mga sinabi ni Lian. Binigay sa akin ng asawa ko. Bakit? Sagot ni Lian. Bigla namang kinabahan si Bianca pero umiling din siya. Imposible, usal ni Bianca sa isip niya. Masyadong malaki ang mundo kaya imposibleng si Lian ang babaeng yun. Aniya pa. Wala naman. Ang ganda. Ang galing pumili ng asawa mo. Matamis namang ngumiti si Lian sa kanya hinaplos ang singsing niya. Kapag hindi na siya busy, i-invite kita sa bahay para naman magkaroon tayo ng dinner saka para makilala mo na rin siya. Wika ni Lian na ikinantango na lang ni Bianca. Nag-usap pa silang dalawa pero hindi na binanggit ni Bianca tungkol sa kanila ng ex niya dahil alam niyang tatamaan lang siya ng mga sasabihin ni Lian. Bago mag-uwian, umuwi na si Bianca habang si Lian naman ay inayos pa niyang mga gamit niya sa office. Bago lumabas at alam niyang nasa labas na si Santino at naghihintay sa kanya. Palagi na lang siyang excited na makitang asawa niya. Ito ba ang pinaglihihan niya? Nang makalabas si Lian ay halos gusto niyang tumakbo palapit kay Santino para yakapin to pero pinigilan niya sarili niya dahil baka duguin na naman siya. Matamis namang nakangiti si Santino sa kanya. Pinagbuksan ni Santino si Lian. Bago pa sinara ni Santinong pintuan ay hinalikan niya sa labi ang asawa niya. Samantala naman hindi pa nakakaalis ng kumpanya si Bianca dahil pumasok pa siya ng CR kanina. Habang naglalakad siya sa lobby nakita niya si Santino. Nakita niyang may pumasok na babae sa sakyan nito at nakita pa niyang hinalikan ni Santinong babae. Mabilis naglakad si Bianca para habulin sila. Tumakbo pa siya para makaabot at makita kung sinong babae ni Santino. Pero huli ng lahat, naikuyom ni Bianca ang kamao niya. Dito ba nagtatrabaho ang asawa ni Santino? Kilala kaya siya ni Lian? Usal niya. Samantala naman habang nasa biyahe sila, binigyan ni Santino mga pagkaing binili niya para kay Lian. Napahawak naman si Lian sa tiyan niya dahil busog pa siya pero gusto niyang kainin lahat ng mga pagkain na ibinibigay sa kanya ng asawa niya. Bumili ka ba ng merienda mo? Pwede mo naman kainin na lang yan mamaya kung busog ka pa. Ani ni Santino. May kaibigan kasi na dumalaw sa akin. I'll invite her soon sa house natin para makilala mo rin. Nakangiting wika ni Lian na ikinangiti na lang ni Santino. Akala niya wala na kaibigan ng asawa niya. Siya nga pala love, may sasabihin ako sa'yo pero umuwi muna tayo. Ani ni Santino. Tumango lang si Lian habang inuunti-unti niyang binili ni Santino para sa kanya. Pagdating nila sa bahay, nagbihis na muna sila. Dinala ni Santino sa pool area si Lian. Kinakabahan naman na siya dahil iniisip niyang magiging reaksyon ni Lian kapag nalaman nitong totoo. Ano nga pala ulit yung sasabihin mo? Excited na tanong ni Lian saka siya naupo. Hinawakan ni Santino ang mga paa ni Lian saka to pinatong sa mga binti niya. Hinilot-hilot pa niya yon habang inisip kung paano niya ba sisimulan. Bumuga ng hangin si Santino dahil kinakabahan talaga siya.
Paano kung magalit si Lian dahil naisipan niyang maghanap ng surrogate mother habang kasal pa sila? Masyado ka namang seryoso. You're scaring me, Santino. Kinakabahan na ring wika ni Lian. Sinalubong ni Santino ang mga mata ng asawa niya sa muling humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi mo na ba aalamin kung sinong ama ng pinagbubuntis mo? Tanong niya, napaseryoso na rin si Lian. Bakit mo na itanong yan? Tanong na rin ni Lian, natatakot na siyang baka nagbago na naman ang isip ni Santino. Paano kung ibigin ni Santino magiging anak niya sa tunay nitong ama? Dederechohin na kita, love. Magagalit ka ba sa akin kapag sasabihin ko sa'yo naghanap ako ng surrogate mother para maging egg donor ko? Just listen to me, okay? I will tell all the truth. Hayaan mo muna ako magsalita para magkaintindihan tayong dalawa, okay? Para hindi ka ma-stress. Wika kaagad ni Santino, sinisiguro niyang maipaliwanag ng maayos para hindi magalit si Lian at hindi matrigger ang stress nito. Sinubukan namang pakalmahin ni Lian ang sarili niya para pigilang hindi magalit at sumigaw.